Sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, Oho. a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Oho. Hindi ko lang alam ang date kay Joel Villanueva Oho. at saka kay Chis Escudero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Oho. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, Opo, hindi sa oho. taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanag. Diyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon, puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Oho. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila bang gagaling? Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, Oho. nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Oho. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense Opo. ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at Ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na, Ayun, ikasanin nyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila Oho. right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung Wala secretary. na. Sinasabi ko Diba? na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi Oo. naman ako nag-o-object. Baka kala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record Yung na meron manifestation. tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, Opo. isa ang tumayo Oo. para sabihin tama siya. Oho. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunang ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi, ang akin po ito, batas, batas ay batas. Di ba? Oo. Law is the law. Yun po dapat Ang na batas masunod. ay batas eh. Paano Opo, mo, hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, Opo. but it is the law. Yan. Opo. Oh, meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Box, Nakalimutan mo na. box populi box din. Hindi, ba yun? Yung Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Yes po. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun eh. Yes po. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. 720 million daw in 28 days eh. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Ganun, At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Opo. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niya yung 700 million eh. So 28 days times 25 million, 700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days. Times 25 million. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen?
Ay, siyempre, mas malaki yung bilyon yung pinag-uusapan. 10 buwang singkad din. Oho. Okay? 7.5 billion pesos ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Hindi, baka maging punto nila. Teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito ang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng ano, opo, di ba? ng pagdinig, tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado yun. po. Yung kabuuan ng Senado na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Oho. Bakit naman? 10 months. Oho. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. Oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po'y naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako ba? Okay na kayo? Pero Kasi marami namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, para lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Kasi dapat yun ang priority. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng... manormalize natin ang ating bansa. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka malawak, pinaka maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan dyan. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang tinatawag po natin na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan lang maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa siya na ito, puring-puring nila ito eh. Na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, sana. Mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayong pondo eh. May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolution para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa sa amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Bakit hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Halimbawa, nasa inyo na ang bit eh. Ayan, Kayo na lahat. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila eh. Ako, wala na eh. Ayaw nilang ibigay sa akin. Ayaw nila akong manguna dyan. Okay lang. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin eh. Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoo kailangan tayong magtrabaho na ngayon. Kapag yun ay hindi mo hinarap, hindi tayo... Naghuhumiyaw ang tao sen eh. Hindi tayo mapapanatag eh. Ito yung problemang nilikha
nung napakalaking pagnanakaw na yun. Oho. Dinidescribe nga natin dyan maaaring yung pagnanakaw na yun magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records Ang pinakamalaking ano. Oh. Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, no? Hindi karaniwang magnanakaw Oho. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Oho. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila Oho. na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Mhm. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan Saka sa gabi yan. Ayaw siguro. magpakilala. Oo, nakatakip ang mukha Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Mhm. Di ba? Opo, opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May Opo. kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat, Jen. Broad daylight, tanghali tama kayo. Walang maskara. Ganon ka, paano natin i-describe? Ganun ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali naging tapat Sila, hindi sila naging tapat no? Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direction na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo. Ito obserbasyon ng iba. Bagay sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direction ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yun, ako ay nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito Totoo po, totoo. Ngayon, lahat noon ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. Ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila Nako. para sa ganon, matigil ko na itong ginagawa ko. Oho.